Gusto ko lang basahin tong comment ni ma'am. Sabi niya, paano ko po matatanggap yung nag-iisang anak ko po? Tomboy po siya. Inaalala ko lang kung paano siya sa pagtanda niya. Wala siyang kapatid tapos hindi pa siya magkakaroon ng pamilya o anak someday. Hi sa'yo ma'am. Ayan. Para sa akin ito real talk. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. So piliin natin maging masaya araw-araw. Para sa akin, kahit sinong magulang ay iniisip talaga yung kapakanan ng mga anak nila hanggang sa pagtanda. So, sobrang swerte natin kung ganyan ang ating mga magulang. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na yung pagiging tomboy or transman man, kung yun yung nararamdaman ng anak nyo, ay hindi po namin yun pinili. Kahit sinong tao naman po siguro ayaw na mahusgahan sila, ayaw na kinukutya dahil lang sa gender identity na meron sila. So, kagaya po sa akin, hindi ko siya pinili. May mang bash man sa akin o wala. Meron mang matuwa sa akin o wala. Wala po akong magagawa dahil ito po yung nararamdaman ko. And para po sa akin, natanggap po ako ng pamilya ko, ng buong buo sa kung ano po yung gender identity ko. Para sa akin, napakalaking tulong po nun sa anak nyo kung tatanggapin nyo siya. Kasi sabi nila, una mong mahalin yung sarili mo bago ka mahalin ng ibang tao. Para sa akin, hindi eh. Una ka dapat mahalin ang pamilya mo para matanggap mo yung sarili mo. Kasi kahit kami, pwede kaming maging in denial sa nararamdaman namin. Pwedeng isipin namin na bakit ba ganito yung nararamdaman namin, bakit ganito yung katauhan namin. Pero wala tayong magagawa kasi ito po talaga yung nararamdaman namin. So, once na tinanggap po ninyo yung anak nyo or nung nalaman ko na tinanggap ako ng magulang ko or naramdaman ko na mahal nila kung ano talaga ako, kung sino ako, mas lalo po ako nagtiwala at lalo ko pong tinanggap yung sarili ko. Naging confident po ako sa lahat ng bagay. Mabash man ako ng ibang tao o hindi, wala po akong pakialam. Kasi ang importante sa akin, mahal po ako at tanggap ako ng mga magulang ko. At dahil po sa pagtanggap sa akin ng magulang ko at ng pamilya ko, marami po ako na-achieve sa buhay. Napakalaking tulong sa buhay naming mga tomboy, ng transman, ng gay, ng bakla, ng transwoman, ang tanggap kami ng magulang namin. Pero kahit po yung magulang ko, una po nilang tinanong sa akin or pinaalala sa akin na baka mamaya walang babaeng magi-stay sa buhay namin at hindi kami magkakaroon ng anak na mag-aalaga sa amin. Pero pwede nyo rin pong isipin na yung pagsuporta nyo po at pagtanggap nyo sa anak nyo ay pwedeng maging paraan para magsikap siya sa buhay. Kagaya ko po, hindi naman natin ipagyayabang pero dahil po sa pagtanggap sa akin ng magulang ko, pagsuporta nila sa lahat ng gusto ko, lagi ko pong ginagalingan dahil gusto ko pong magbalik ng magandang buhay para po sa nila. Gusto ko pong ayusin yung buhay ko, gusto ko pong maayos yung buhay ko para po hindi sila mangamba pagtanda nila. Dahil po sa sobrang pagmamahal sa akin ng pamilya ko, sila po yung inspirasyon ko kung bakit ako tuloy-tuloy na nagtatrabaho at nagsisikap sa buhay. Kung inaalala nyo po yung buhay niya someday, tignan nyo po muna yung buhay niya everyday nakasama niya kayo. Sana maparamdam nyo sa kanya na proud kayo sa kanya bilang magulang niya. Dahil kung sa inyo po mismong magulang niya mag-uumpisa ang hindi pagtanggap sa kanya, siguradong mahihirapan po siyang harapin yung araw-araw ng buhay niya. Merong isang tao na talagang tumatak po sa isip ko at sa puso ko na isa po siyang gay. Mayaman po siya. Mayaman siya, wala siyang problema sa pera. Marami siyang bahay, marami siyang ari-arian. Kumbaga yung yaman niya ay kaya niyang bumuhay ng pamilya. Medyo matanda na po siya at ang tanong po sa kanya ng karamihan ay anong pong gagawin niya sa pera niya, sa dami ng pera niya, mag-isa lang po siya sa buhay. Sabi niya, hindi man niya madala sa hukay yung dami ng pera niya, at least daw po nabuhay siya ng marangya, ng maayos, ng tanggap ng pamilya at nakatulong siya sa mga pamilya niya at sa magulang niya. Kung wala man daw mag-alaga po sa kanya sa pagtanda niya, meron naman daw po siyang pera para po magbayad ng mga doktor, ng mga katulong para may mag-alaga sa kanya. Kung tatanungin po siya kung nagsisi siya sa buhay niya dahil sa gender identity niya, hindi po. Sobrang masaya siya dahil nabuhay siya ng maayos, nakatulong, marangya, at hindi po ng lamang sa kapwa. So para sa akin, wala rin tumagal sa akin na babae or wala man akong maging anak. Pero kasi po, ma'am, meron na po ngayong IVF. So pwede po yan. And hindi po natin sigurado kung ano po yung nararamdaman ng anak nyo. Malay nyo some days magbago pa, magkaroon ng sariling pamilya. At least po, yung mga araw-araw na kasama niya kayo, ay wala po siyang hinanakit sa puso niya na nararamdaman niyang hindi siya tanggap ng magulang niya. Huwag niyo po munang isipin kung ano po mangyari sa future niya. Ang isipin niyo po kung paano po kayo magsasama araw-araw hanggat nandyan pa po yung isa't isa para sa inyo. Sabi ko nga po, maikli lang ang buhay, piliin natin maging masaya araw-araw. Kaya ako, kung tatanda man ako, sobrang saya ng pinagdaanan ko. Tinanggap ako ng magulang ko, nakatulong ako sa magulang ko, nakapagpatayo kami ng bahay para sa magulang ko, may sasakyan yung magulang ko. Kaya wala mang mag-alaga sa akin o matira sa akin pagtanda. Masaya akong ako yung natitira sa magulang ko hanggang pagtanda nila.